ng sigaw ng Duterte. Mami Ems Vlog, mega love shoutout, Mami Ems Vlog. Oo. Oo. Yan lang, napakasimple. Wala kaming pakialam kahit pa 1,000,000 o 100 million kayong sumigaw na Duterte dyan. Isa lang naman masasabi ko kada sigaw ba ninyo, umunlad ang buhay niyo? Natigil ba yung pagiging OFW ninyo? Wala kaming pakialam kahit hubusin nyo lahat sa Hong Kong, puro kayo maka-Duterte. Karapatan nyo yan. Di ba? Wala kaming pakialam kahit lahat kayo dyan sa Hong Kong, sisigaw nyo Duterte. Di ba? Bakit? Kada sigaw nyo ba Duterte, yung mayaman kayo. Tignan natin bukas sa live. Sabi ni Free Range TV, wala kaming pakialam sa live ninyo, mag-live kayo. May live din naman kami. Di ba? Mga DDS, ang bukod tanging masabi ko lang, kung mag-live kayo bukas at isisigaw nila doon, Duterte, Duterte, hindi naman mananalo ang manok niya. Bakit? Kung talagang mananalo ang mga senador ni Duterte, wala dapat siya doon. Excuse me, PBBM kami dito sa Hong Kong, di ba? Kung talagang alam ni Duterte mananalo ang manok niya, hindi siya magpakapagod, humakbang-hakbang dyan, sasakay ng eroplano, pupunta ng Hong Kong, para itaas niya yung kamay ng mga kandidato niya. Ibig sabihin, kaya siya nagsakripisyo doon, nahihirapan na humakbang, sa lapid na dila, nanginginig na tungkod-tungkod na kasi alam niya sa sarili niya na ang manok niya tagilid. Kaya, yun ang totoo, mga kababayan. Yun ang totoo. Kung talagang, ito mga DDS dyan sa Hong Kong, kung talagang alam ninyo na panalo ang manok ni Duterte, hindi siya magsakripisyong pumunta dyan. Oy, maraming salamat, Troy66, no? Sa yung super sticker. Thank you so much. Ganun lang, ganun kasimple. Sa pagkakataong ito, i-realize ninyong mabuti, kakamping, loyalista, DDS. Sa tingin ninyo, magsakripisyo si Duterte na pupunta ng Hong Kong, nahirapan na maglakad, sa lapid na andila, hindi natin alam na baka pagtayo na doon biglang inatake sa puso at doon na matigi. Kung alam niya sa sarili niya, ang mga manok niya mananalo. Hindi nyo ba alam mga DDS? Ma'am Linda Lopez, hello po. Hindi nyo ba alam mga DDS? Ginagamit lang ng mga politisyan ni Digong si Digong. Dapat kay Digong nakaupo na lang yan Magbibideo call na lang yan habang nagrally sila dun sa Hong Kong, magsasalita na lang yan via Zoom. Pero anong ginawa nila? Pinipilit pa rin nila na pumunta si Digong doon, nahihirapan na nga maglakad. Di ba? Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba alam? Kawawa si Duterte. Kawawa yung mama. Hindi na halos makahakbang. Sa lapid na andila, nanginginig na ang kamay. Umiihi na nga sa salawal Ginagamit na lang si Duterte ng mga politisyan niyang manok. Yun ang totoo, mga DDS. Yun ang katotohanan. Yun ang totoo. Diba, hindi nyo ba alam? Ginagamit lang ng mga manok na politician si Digong para manalo sila. Kung tutuusin si Digong, doon lang dapat sa Davao nag-iikot yan Kasi doon siya tumakbong mayor. Pero bakit nagsakripisyo pang pumupunta-punta ng Hong Kong kung alam niya sa sarili niya ng panalo ang manok niya? Ramdam ni Duterte tagilid ang mga manok niya. Di ba, Ma'am Eva Walker? Ramdam ni Duterte tagilid ang mga manok niya. Ramdam ni Duterte na, sabi nga ni Bato, very challenging, mga kapuso, mga kapamilya, mga kakamping, ka-DDS, mga kaloyalista, very, very challenging, lalong-lalo na kalaban kami ng administrasyon, mahirap ipanalo. Hindi nyo ba napansin?
Sabi ni Harirok, ay ni Bato, si Digong, kapag naglakad, gagano na. Kapag salita, meron tayong presidente, bangag noon, bangag ngayon ang presidente natin, tang inang yan. Di nyo ba napansin yung sinasalita niya sa lapid na? Yan si Marcos. Kapag nagsyabu yan, aabot ng 80 anyos yan. Pero sa loob ng kwarto, nakatayo na lang siyang nakatulog or hindi na gumagalaw. Hindi ba naisip? Stroke na ang dila niyan. Sa lapid na ang lolo ninyo. Utang ina kayo. Ganon talaga ang buhay. Mga putang ina, kapag ako babalik, pagkakandidato, huhulihin ko kayo. Mga wala kayong prinsipyo. Hindi nyo ba alam, mga kababayan? Si Digong sa lapid na ang dila niyan. Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ako, wala akong pera. 45 minutes lang Hong Kong to Macau, sabi ni Mamila. Lalo pag naka-speedboat ka. Wala akong mayor, wala akong barangay chairman. Si Aimee lang tumulong sa akin, nag-donate. Inutang daw niya yung 10 million, hindi ko alam sino inutangan niya. Yung lolo ninyo, sa lapid na ang paa, yung dila baluktot na. Hirap. Sabi nga ni BBM, iboto ninyo, alyansa sa pagbabago, 12-0. Totoo lang ito mga DDS, isipin ninyong mabuti. Si Digong ang dapat sa kanya, nagpahinga na lang yan. Matanda na yan. Hindi na nga halos mo tumitigas ang titi niyan eh. Tapos nagawa pa pumunta ng Hong Kong, sinong nagasunod-sunod? Si Bongo na naman magpahid-pahid ng tae niyan. Ngayon, nakadayapir na nga. 2 days ang gamit. Baka naman 2 days. Promote. 2 days na ang gamit niyan. Tapos, kung alam niya sa sarili niya na ang kanyang manok, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Rodriguez, si Bundok, Let Me Be, si putang inang sino yung rapist na yun na pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Alam niya sa sarili niya, ikaw ba naman Pilipino, kung hindi ka ba naman tanga, nakakulong ng rape, tatakbong senador, ibubuto mo pa? Di ba? Ikaw ba naman, pulis ka, sangkot ka sa war on drugs. Sabi nga ni BBM, ang aking mga kandidato walang pahig dugo mula sa tukhang. Hiwala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya. Tama ba, sabi ni BBM? Tigil-tigilan niyo ko. Kapag hindi kayo bumuto sa akin, hindi kayo punta sa langit. Ipa-stop. Ipa-stop ko talaga yung Comelec. May hacking pa naman daw dyan. Nakita ko yung attorney kung paano i-hack yung machine sa Comelec. Sabi ng ama na may sugo sa akin,
Basbas ito ng angel of death. Di ba? Di ba? VM Vicent, may galab shoutout po. Mga miyembro kayo ni Satanas eh. Yung tatay ninyo si Lucifer, nakasagutan, nagdebate kami, hindi yan nanalo sa akin. Pinahinto, pina-stop ko yung lindol. Sabi ko, stop. Kaya kayo, bago kayo pumunta sa langit, dumaan kayo sa akin. Ako ang Ama, I am the appointed Son of God. My God, I hate drugs. Ma'am Amilita Iwasi, wag mong subukan. Masira ang buhay mo. Putang inang yan. Alam nyo, ang palatandaan ng addict, biglang tumutulo ang sipon. Ma'am Japilula, maraming salamat sa $300 super sticker. Thank you so much. Palatandaan ng addict, silagdamiyo sa Davao. Nagkita kami, ganun siya ng ganun. Palatandaan ng addict yan, biglang tumutulo yung sipon na hindi niya maramdaman sana all. Sipunin. Sabi ni Digong yan. Meron tayong kandidato pagka-presidente, drug addict. Merong kaibigan na taga Davao na anak ng may-ari ng banana plantation na matay dahil addict. Sabi ni Digong yan, nung tumakbo si BBM nung 2022 election. Oy, may nagpalipad. Nako,